Alam nyo, sa kasaysayan natin, maraming mga bayani na pamilyar na sa atin. Pero paano naman yung mga kwentong hindi gaanong nabibigyan ng pansin? Tulad ng kwento ng isang henyo sa pakikidigma na sa napakabatang edad namuno na sa buong Northern Luzon. Tara, samahan nyo akong kilalanin ang pambihirang buhay ni Manuel Tino. Bago tayo mag-deep dive, may tanong muna ako sa inyo. Hulaan nyo nga, sino kaya ang pinakabatang general sa kasaysayan ng himagsikang Pilipino? Sigurado, maraming pangalan ang papasok sa isip nyo. Pero baka yung sagot, ikagulat nyo. 21 anyos. Imagine, 21. Sa edad na karamihan sa atin ay nagsisimula pa lang alamin kung anong gagawin sa buhay, si Manuel Tino pinagkatiwalaan ng pamunuan ng buong puwersa sa Hilagang Luzon. Ang bata pero grabe ang responsibilidad. So paano ba nangyari to? Simulan natin sa umpisa, sa kanyang kabataan at kung paano ang isang simpleng estudyante ay naging isang leader na tinitingala sa revolusyon. Okay, so sino ba si Manuel Tino? Well, isinilang siya sa isang mayaman at kilalang pamilya sa Nueva Ecija. Estudyante lang siya sa Maynila nung pumutok yung himagsikan. Pero heto na, hindi siya yung typical na anak mayaman. May angkin siyang talino sa estratehiyang militar na, well, talagang pambihira. Mula sa pagiging estudyante, paano siya biglang naging general? Yung pag-angat niya sa ranggo, hindi to pangkaraniwan Sobrang bilis at may matinding dahilan sa likod nito. Isipin niyo to, sa edad na 19, iniwan niya ang pag-aaral para bumuo ng sarili niyang unit ng mga katipunero. Agad napansin yung galing niya, kaya naging isa siya sa mga pinakapinagkakatiwalaan ni General Aguinaldo. Sa sobrang tiwala, sinama pa siya sa Hong Kong. Pagbalik nila, boom! 21 anyos pa lang, binigay na sa kanya ang isa sa pinakamabibigat na tungkulin, pamunuan ng buong Northern Luzon. At dito na nagsimula yung pinakamalaking pagsubok sa buhay niya. Kasi yung kalaban, hindi na mga Kastila. May bago at aaminin natin, mas malakas na puwersa ang mga Amerikano. Ito yung classic David versus Goliath. Sa isang banda, andyan ang Brigadang Tino. Ang sandata nila, yung kaalaman nila sa bawat sulok ng kabundukan at yung talino sa guerrilla warfare. Sa kabila naman, yung US Army na napakarami at moderno ang mga armas. Laban to ng diskarte at tapang kontra sa dami at firepower. So ano ba yung naging alas niya? Gerilyang pakikidigma. Ginamit ni Tino ang mga bundok ng Ilocos bilang kanyang teritoryo. Ang mga sundalo niya, parang mga multo. Bigla na lang susulpot para umatake tapos bigla ring mawawala. Dahil dito, sobrang nahirapan at na-frustrate ang mga Amerikano sa Hilaga. Pero alam nyo kung anong pinakakakangahanga dito? Kahit na sobrang bata pa niya, nakuha niya yung respeto, hindi lang ng mga sibilyan, kundi pati na rin ng mga veteranong sundalo na doble ang edad sa kanya. Patunay lang na ang pamumuno wala yan sa edad, nasa galing at resulta. Pero tulad ng lahat ng laban, may katapusan. At dumating yung isang punto kung saan kinailangan ni General Tino na gumawa ng isang napakabigat, napakahirap na desisyon para sa mga sundalo niya at sa mga taong kanyang sinumpaang protektahan. Pagsapit kasi ng 1901, naging sobrang critical ng sitwasyon. Isipin nyo, nahuli na si General Aguinaldo, paubos na ang pagkain at bala, yung mga sundalo pagod na sa walang tigil na laban at ang pinakamasakit sa lahat, nagugutom na ang mga sibilyan. Lahat ng yan, pasan-pasan ng isang napakabatang general. Kaya pumili siya, isang desisyon na hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang huling akto ng tunay na pamumuno. Mas pinili niyang sumuko para iligtas ang kanyang mga tao sa isang tiyak at wala ng saysay na kamatayan. Yun ang desisyon ng isang leader na may malasakit. Noong May 1, 1901, formal nang isinuko ni General Manuel Tino ang kanyang armas. Dito nagsara ang kabanata niya bilang isang revolusyonaryo. Pero hindi pa dito natapos ang kanyang paglilingkod sa bayan. Dahil kahit tapos na ang digmaan, yung dedikasyon niya sa serbisyo publiko nagpatuloy. Lumipat lang siya sa ibang larangan, malayo na sa putukan. Pagtapos ng giyera, nagsilbi siya bilang gobernador ng kanyang sariling probinsya, ang Nueva Ecija. At hindi lang yan, itinalaga rin siya bilang kauna-unang Pilipinong direktor ng kawanihanang paggawa. Umano man siya sa edad na 47, nag-iwan naman siya ng isang legacy ng serbisyo na mula giyera hanggang kapayapaan.
So ano ang pinakamahalagang aral mula sa buhay ni General Tinio? Simple lang. Hindi hadlang ang edad sa pag-ako ng mabigat na responsibilidad. Ang tunay na pamumuno, nasusukat yan sa galing, sa tapang, at higit sa lahat, sa malasakit para sa mga taong pinamumunuan mo. At ito na yung tanong na iiwan ko sa inyo. Sa panahon natin ngayon, paano kaya maipapakita ng mga kabataan ng parehong tapang at malasakit na ipinamalas ng pinakabatang general sa ating kasaysayan? Isang bagay na sulit pag nilayan, di ba?